So yan mga ka-farmers, linagyan na natin ng bubong para hindi palaging nababasa. So matagal ko nang nabili itong battery cage na ito. Siguro mga magdadalawang buwan o isang buwan na yata nakatingga ito. So nung nakaraan, last month, ito nagawa natin ng stand. Kasi palagi lang nababasa ng ulan, hindi ko nasilungan yung ating battery cage. Kaya ito, natapos na rin. So meron pa akong konting yung footing niya, yan na lang. Tapos pipinturahan natin yung kanyang frame para hindi kalawangin at hindi madaling masira yung ating ginawa. So yan, kahoy lang yan mga ka-farmers, dahil yan lang ang available natin para hindi na tayo gumastos. So yan, tapos yung bubong niya, yero, hindi na rin yan mababasa sila dyan sa loob. Pero dito, lalagyan pa natin yan ng sako para dito kasi na side niya ng mga ka-farmers, hindi mababasa ng ulan. So dyan lang at dun sa kabilang gilid at goods na ito. So itong battery cage natin mga ka-farmers ay modified ito. Bali nung una is yung original talaga na size nito is 6 na rooms yung pwede nating ilagay. Pero pinamodify ko yung kwarto, naging 5 na lang. Pero yung size niya same pa rin. So ang kagandahan dito is mas malapad na yung kanyang kwarto kumpara nung una. So nasa mga 11 inches lang yata yung lapad or 12 inches lang yata yung lapad. So pinamodify ko mga farmers para naman yung mga ilalagay natin dito ay hindi magsisikipan at hindi masisira yung mga balahibo. So bali 10 rooms, 5 sa ilalim, 5 sa taas. So maglalagay pa ako dito ng mga farmers, yung plywood or yung hardiplex mga ka-farmers, para yung ipot dyan sa taas hindi pupunta dito. So ito, hindi kasi magka-level yan kasi ito kapag itataas natin, kung naka-level ito, kung itataas natin ito ay dito, so dito babangga. So kailangan nating move forward ito dun sa kabila para hindi mababangga yung pintuan, kasi kung nababangga yan, maghihirapan tayong magkuha sa mga manok dito. At saka ito, naka-elevate na rin yan. Yan elevated yan para yung itlog nila gugulong dito sa harap. So ito pang isang concern ko, dahil medyo kailangan sanang nandito yung haba nito para hindi maabot ng inahin. Meron kasing inahin na nanunuka ng itlog. So pero ito daw yung size na nandun sa pinagbilhan ko nito. So ito, lalagyan ko pa ito ng divider mga ka-farmers na yung hardiplex dito para hindi mapag-abot yung mga inahin na ilalagay natin dito. Kasi kung ganyan lang, meron kasing mga inahin na nagpapaluan, so prone sila sa disgrasya mga ka-farmers kung hindi natin lalagyan yan. So meron naman akong scrap doon na hardiplex, yun ang ilalagay natin siguro mga susunod na araw na para matapos na ito at makapag-breed na tayo ng ating mga alaga. So ito pala mga ka-farmers, yung battery cage natin ay para ito sa mga G-fowl natin na mga inahin, at magbe-breeding tayo para naman sa mga gustong mag-avail ng fertile eggs sa mga G-fowl natin. Meron kasing mga nag-request na mga fertile eggs, so tingnan natin. So sana mapagbigyan ko kayo at maganda yung magiging kalabasan ng ating setup na ito. So plano ko pa magdagdag nito para mas marami yung ilagay nating inahin at saka marami yung maproproduce natin. So para na rin mapagbigyan yung mga ka-farmers natin at sa mga subscribers din natin ng mga palahi natin dito. Alright. So ito, mga white leghorn yan at saka rooster na barred rock. Dito ko muna ilagay kasi wala na akong kulungan. So dito muna, pagkatapos mag-set up ako by next week, yung mga roosters ko isasalang ko na doon sa mga white leghorn natin. Alright, so yun lang mga ka-farmers sa video na ito. Maraming salamat sa suporta at sa susunod na naman, see you in my next vlog at happy farming. Woo!